Napakahirap ng magtiwala ngayon. Minsan nga kahit nga ang sariling anino natin natatakot tayong sumunod sa atin sa dilim. Noong araw ang turo sa atin ng mga magulang natin ay huwag kang makikipag-usap sa mga hindi mo kakilala. Huwag kang lalapit sa mga estranghero. Huwag kang magkitiwala sa taong bago pa lamang sa paningin mo. Dahil ang akala natin ang panganib ay laging nanggagaling sa labas. Ang akala natin ang masasamang tao ay yung mga nakakasalubong lang natin sa daanan na nakakatakot ang mukha o yung mga nakatambay sa madilim na eskinita na hindi natin kilala ang pangalan. Pero kung sa paglipas ng panahon, ma-realize mo na ang pinakamalaking panganib ay hindi pala nagmumula sa mga estranghero, kung hindi sa mga taong malapit sa iyo. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. 17 taong gulang pa lamang si Mitzi Balunsay ng mga panahong yon. Yan ang edad kung saan excited ka nang pumasok sa kolehiyo. Excited ka nang matutunan ng mga bagay-bagay sa labas ng poder ng mga magulang mo. At puno ka ng pag-asa para sa hinaharap. Ganyan-ganyan si Mitzi. Sinasabi ng mga taong nakakakilala sa kanya na si Mitzi ay isang napakagandang bata. Siya yung uri ng anak na kapag umuwi sa bahay, ramdam mo kaagad ang buhay dahil sa kanyang kasiglahan. Siya ay pala kaibigan, masiyahin at talagang madaling makasundo ng kahit na sino. Sa school man o sa kanilang komunidad, kilala si Mitzi bilang isang mabait at responsableng kabataan. Para sa kanyang pamilya, si Mitzi ang kanilang yaman. Siya ang isa sa mga nagbibigay ng inspirasyon sa kanila para magsumikap sa pang-araw-araw. At si Mitzi naman, batid niya ang mga sakripisyo ng kanyang mga magulang. Kaya naman bawat gising niya sa umaga, bawat pagpasok niya sa klase, dala-dala niya ang determinasyon na tapusin ang kanyang pag-aaral at bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Dahil nga puno ng pangarap, pinili ni Mitzi na pasukin ang mundo ng turismo. Siya ay isang tourism student sa isang university sa Cavite. Isang kurso na nangangailangan ng lakas ng loob, galing sa pakikipagkapwa-tao at syempre ang kakayahang magdala ng saya sa ibang tao. Bagay na bagay kay Mitzi ang kursong ito dahil likas sa kanyang pagiging approachable. Pangarap ni Mitzi na makalipad at pangarap niya ang makarating sa iba't ibang dako ng mundo at makita ang kagandahan ng buhay sa labas ng kanyang kinagisnan. Tuwing papasok siya sa kanilang universidad, suot ang kanyang uniforme na malinis at maayos ay makikita mo sa kanyang mga mata ang pananabik sa kung ano ang pwedeng maging bukas niya. Gabi-gabi bago matulog, malamang na naiisip ni Mitzi ang araw ng kanyang pagtatapos. Naiisip niya ang sandali na hahawakan niya ang kanyang diploma, haharapin ang kanyang mga magulang at sasabihing mapa sa wakas ay eto na po, malapit na tayong dumaong sa ginhawa. Sino ba naman ang mag-aakala ng mga pangarap na ito, ang mga simpleng hiling ng isang 17 taong gulang na estudyante ay biglang mapuputol? Na ang isang buhay na nagsisimula pa lamang umusbong ay harangan ng isang madilim na tadhana. Sa ganda at kabaitan ni Mitzi, hindi nakapagtataka na marami ang humahanga sa kanya. Normal lang naman sa isang dalagang magkaroon ng mga manliligaw at makatanggap ng mga papuri o ang magkaroon ng mga taong nagnanais na mapalapit sa kanya. Bahagi po ito ng paglaki. At para kay Mitzi ay tinatrato niya ang mga bagay na ito ng may pag-iingat at respeto. Bukod sa pagiging isang masipag at magandang tourism student, ay may isang katangian na talagang hinangaan ng lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Siya ay isang bata na may malalim na takot at pagmamahal sa Diyos. Makadiyos si Mitzi at sa gitna ng modernong mundo kung saan ang mga kabataan ay madalas na abala sa mga kung ano-anong trend sa social media o sa mga luho ng buhay, si Mitzi ay may ibang pinaglalagyan ng kanyang oras. Madalas siya noong sumasama sa mga Bible study kasama ang kanyang mga kaklase at kaibigan. Para sa kanya hindi lang sapat na pumasok sa eskwelahan at mag-aral. Kailangan din na may gabay ng itaas ang bawat hakbang niya. Sa mga pagkakataong magkakasama sila ng mga kaibigan niya pagkatapos ng klase, sa halip na gumala kung saan-saan o mag-aksaya ng panahon,
Madalas silang magbuklat ng salita ng Diyos. Doon sila nag-uusap tungkol sa buhay, nagdadamayan sa mga problema sa school at nag-aalay ng panalangin para sa isa't isa. Siya rin ay isang batang biniyayaan ng talento at lakas ng loob. Upang mas lalo pang mahasa ang kanyang kumpiyansa sa sarili, pumasok din si Mitzi sa isang theater organization sa kanilang university. Dito, sa ibabaw ng tanghalan, ipinapakita ni Mitzi ang ibang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang dating mainhin at maamong bata ay nagiging buhay na buhay kapag umaarte na sa entablado. Mahal niya ang sining, mahal niya ang pagganap. Para sa kanya, ang sining ng teatro ay isang paraan upang magpahayag ng emosyon, magkwento ng mga karanasan ng iba at maghatid ng inspirasyon sa mga manonood. Sa loob ng theater organization na yon, kung saan malayang na ipapahayag ni Mitzi ang kanyang talento at sining, doon niya rin madalas nakakasalamuha si Alvin, isang kapwa miyembro ng grupo na sa simula ay mukhang karaniwang estudyante lamang na may parehong interes sa pagganap at teatro. Dahil likas kay Mitzi ang pagiging palakaibigan, magalang at walang ipinapakitang masamang tinapay, sa kahit na sino naging maayos ang unang pagtuturingan nila sa isa't isa bilang magkasama sa organisasyon. Para kay Mitzi, si Alvin ay isa lamang sa mga katrabaho sa entablado na kasama sa mga mahahabang oras ng pag-iensayo, pagpisa ng mga karakter, pagbuo ng mga dula. Walang anumang mali siya o kakaibang pakiramdam nung una. Lalo na't kilala ang buong theater group sa pagiging isang solidong pamilya na nagdadamayan sa bawat production. Pero habang lumilipas sa mga linggo at buwan ng kanilang pagsasama sa teatro, dahan-dahang nag-iba ang pakikitungo ni Alvin. Ang simpleng pagkakaibigan at profesional na ugnayan sa loob ng organisasyon ay nagsimulang magbago tungo sa isang masugid na panliligaw. Nagsimula ito sa mga karaniwang bagay na madalas gawin ng isang humahanga. Ang pag-aabang sa kanya pagkatapos ng klase o rehearsals. Ang pag-aalok na samahan siya sa pag-awit. At ang madalas na pagpapadala ng mga mensahe sa cellphone upang kumustahin ang kanyang buong araw. Noong una, itinuring ito ni Mitzi bilang isang normal na bahagi ng pagkakaroon ng manliligaw. Isang bagay na pinapamahalaan niya ng may buong pag-iingat at paggalang. Alinsunod na rin sa kanyang mga prinsipyo bilang isang babaeng pinalaki sa isang makadiyos at disenteng tahanan. Pero ang hindi pa napapansin ni Mitzi sa mga unang pagkakataong yon ay ang unti-unting paglalim ng nararamdaman ni Alvin para sa kanya na hindi na normal. Habang abala si Mitzi sa pagbalanse ng kanyang mabibigat na requirements sa tourism, sa kanyang aktibong pakikilahok sa mga Bible study at sa mga schedule ng teatro, ang buhay niya ay unti-unti nang nagiging sentro ng mundo ni Alvin. Ang simpleng paghanga ay dahan-dahang lumalampas sa hangganan ng malusog na panliligaw. Nagsimula nang magbago ang tono ng mga mensahe. Kapag hindi agad nakakasagot si Mitzi dahil sa kanyang mga klase o dahil abala siya sa pagbabasa ng Biblia kasama ang kanyang mga kaibigan, ang bawat kilos, ang bawat pakikipag-usap ni Mitzi sa ibang mga kaklase at ang pagiging palakaibigan nito sa iba pang miyembro ng theater group ay dahan-dahan nang binabantayan ng mga matang may halong matinding pagsiselos. Kapag may pagkakataong kailangang mag-ensayo ni Mitzi para sa isang dula kasama ang ibang lalaking karakter, nararamdaman na ang bigat at panlalamig mula kay Alvin. Ang malinis at masayahing atmosfera na nakasanayan ni Mitzi sa loob ng kanilang organisasyon ay unti-unti nang nababalutan ng tensyon sa tuwing nandyan ang lalaki. Hindi pa lubos na maunawaan ng isang 17 taong gulang na tulad ni Mitzi na ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi na pagpapakita ng pagmamahal, kundi ang pag-usbong ng isang mapanganib na obsesyon. Isang paniniwala ng lalaki na may karapatan itong mangmay-ari sa oras, atensyon at buhay ng ibang tao. Dahil sa kanyang mabait na kalooban at paniniwala na ang lahat ng tao ay may kabutihan, patuloy na pinakitunguhan ni Mitzi si Alvin ng may pasensya. Sa pag-asang normal lamang na emosyon ang nararamdaman nito na kalaunan ay huhupa rin. Pero sa bawat paglipas ng araw, ang pagiging controlling ni Alvin
ay mas lalong lumala na. Dahan-dahang pinapaligiran ang isang tahimik at may pangarap na buhay, patungo sa isang punto kung saan ang salitang pag-ibig ay tuluyan ng naging mitsa ng isang paparating na madilim na gabi. Dahil sa sunod-sunod na senyales ng matinding selos at pagkontrol ni Alvin, naramdaman na ni Mitzi na hindi na healthy ang direksyon ng panliligaw nito. Bilang isang dalaga na nakatutok sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pananampalataya at sa kanyang pamilya, nagpasya si Mitzi na kausapin ng maayos si Alvin. Diretsahan ngunit sa mahinahong paraan. Pinaliwanag ni Mitzi na mas mabuting hanggang magkaibigan at magkasama na lamang sila sa theater organization. Ayaw ni Mitzi na magkaroon ng kaaway. Kaya ginawa niya ang pagtanggi sa pinakamaayos na paraan upang hindi makasakit ng damdamin. Pero ang maayos na pag-uusap na yon ay hindi tinanggap ni Alvin bilang isang pinal na desisyon. Sa halip na umatras at respetuhin ang kagustuhan ni Mitzi, lalo pang tumindi ang kanyang obsession. Hindi matanggap ng kanyang pride na tinanggihan siya ng babaeng matagal na niyang nililigawan. Ang dating panliligaw ay tuluyan ang naging panghaharas. Nagsimula na makatanggap si Mitzi ng mga text na puno ng galit, panunumbat at mga banta. Nakarating na rin ang sitwasyong ito sa kalaman ng mga malalapit na kaibigan ni Mitzi sa Bible study at sa teatro. Marami sa kanila ang nagpayo kay Mitzi na umiwas na ng tuluyan at mag-ingat dahil nakikita na nila ang kakaibang galit sa mga mata ni Alvin. Sinubukan ni Mitzi na mas maging maingat sa kanyang mga galaw. Palagi na siyang sumasabay sa mga kaklase tuwing lalabas ng campus at hindi na nagpapakita sa mga lugar kung saan alam niyang pwede siyang harangin ng lalaki. Sa kabila ng takot na dahang-dahang lumaki sa kanyang dibdib, idinadaan na lamang ito ni Mitzi sa panalangin. Umaasa na magbabago si Alvin at tuluyang lalayo sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga banta at harassment ni Alvin, ninais pa rin ni Mitzi na maayos ang sitwasyon sa pagitan nilang dalawa sa mapayapang paraan. Kaya naman pumunta si Mitzi sa tinutuluyang dorm ni Alvin upang kausapin ito ng masinsinan at tapusin ang lahat ng issue. Umaasa si Mitzi na kung personal silang magkakaharap, mas maunawaan ng lalaki na hindi talaga pwede ang kanilang relasyon. Pero ang pag-uusap na sana ay magdadala ng katahimikan ay napunta sa isang matinding pag-aaway. Sa loob ng maliit na kwarto ng dorm, muling umira ang matinding selos at galit ni Alvin. Nang mapagtanto niyang desidido na talaga si Mitzi na patigilin siya sa panliligaw. Hindi matanggap ni Alvin na tuluyan na siyang iiwan ng dalaga. Sa gitna ng kanilang pagtatalo na wala ng husto sa sarili si Alvin, ginamit niya ang kanyang pisikal na lakas at walang awang sinakal si Mitzi. Sinubukan naman ni Mitzi na lumaban at tumingin ng saklolo pero mas malakas at mas naging madilim ang isip ng lalaki hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga ang 17 taong gulang na tourism student. Nang ma-realize ni Alvin na patay na si Mitzi, binalot siya ng matinding takot na mahuli ng mga otoridad. Sa halip na humingi ng tulong o sumuko, mas pinili niyang gumawa ng isa pang karumal-dumal na paraan upang pagtakpan ang kanyang ginawa. Kinuha niya ang katawan ni Mitzi at doon ay pinagputol-putol niya ito upang mas madaling itago at i-dispose sa iba't ibang lugar. Sa pag-asang walang makakatuklas sa krimen na kanyang ginawa sa loob ng sarili niyang dorm. Matapos gawin ang karumal-dumal na pagputol-putol sa katawan ni Mitzi, hinarap naman ni Alvin ang problema kung paano ito itatapon nang hindi siya nabibisto. Inilagay niya ang mga katawan ng dalaga sa loob ng garbage bag at kahon. Sumakay siya ng pampublikong sasakyan patungo sa isang madilim at madamong bahagi ng lugar. Ay naman sa pamilya ni Mitzi, nagsimula ang lahat sa isang tila ordinaryo na araw. Nagpaalam si Mitzi sa kanyang mga magulang. Walang anumang kakaibang ikinilos ang dalaga. Masigla siya, maayos ang pananamit at may ngiti sa mga labi dahil sa ang pakay niya sa araw na yon ay napakahalaga para sa kanyang hinaharap. Pupunta siya sa kanyang paaralan para sa enrollment bilang isang tourism student. Para sa isang magulang, ang makitang masipag at determinadong mag-enroll ang kanilang anak ay isang malaking karangalan. Pinalaki nila si Mitzi nang may takot sa Diyos, kaya buong tiwala silang hinayaan siyang umalis.
Alam nila na ang kanilang anak ay hindi bulakbol, hindi gumagawa ng kalokohan at lalong hindi sumasama sa kung sino-sino nang walang paalam. Hindi alam ng kanyang mga magulang na yun na pala ang huling beses na makikita nila ang kanilang anak na buhay, buo at nakangiti. Lumipas sa mga oras, lumubog na ang araw at dumating na ang gabi, ngunit ang anino ni Mitzi ay hindi pa rin sumisipot sa pintuan ng kanilang bahay sa Cavite. Hindi ito karaniwan para sa kanya. Si Mitzi ay yung uri ng anak na kapag na-delay lang ng ilang minuto dahil sa traffic o dahil may tinatapos sa Bible study o teatro ay agad na magpapadala ng mensahe o tatawag sa kanyang ina para hindi sila mag-alala. Pero nang gabing yon, lumalim na ang gabi ay wala pa ring Mitzi na dumarating. Nagsimula nang mabalisa ang kanyang pamilya. Ang bawat tunog ng tricycle o sasakyan na humihinto sa tapat ng kanilang bahay ay pinakikiramdaman nila. Sa pag-asang ang kanilang anak ang bababa ngunit walang dumating. Habang ang pamilya ay unti-unti nang kinakain ng matinding kaba at pag-aalala, biglang tumunog ang cellphone ng isa sa kanyang mga magulang. May pumasok na text message. Nang tingnan nila ang screen, galing ito sa mismong numero ni Mitzi. Maluwag na sana ang hininga ng mga magulang, akala nila ay tapos na ang kanilang kaba. Ayon sa text na nanggaling sa numero ni Mitzi, ligtas siya. Sinabi sa mensahe na nasa bahay siya ng isa sa kanyang mga kaibigan at mag-overnight muna siya doon. Sa unang tingin parang normal na text lamang ito ng isang kabataan na nakikisleep over sa kaklase dahil baka gabi na natapos ang gawain sa eskwelahan. Pero sa halip na mapalagay, mas lalong dinalaw ng takot ang kanyang pamilya. Bakit? Dahil kilalang kilala nila ang kanilang anak. Hindi karaniwan o mas tamang sabihin na hindi kailanman ugali ni Mitzi ang basta-basta na lamang mag-overnight sa ibang bahay nang hindi nagpapaalam ng maayos, nang hindi tumatawag at nang hindi nagbibigay ng kumpletong detalye kung kanino siyang bahay pupunta. Mas lalong naging kahinahinala ang sitwasyon dahil ang tono ng text ay tila ba malamig at hindi tugma sa kung paanong magsalita o mag-text si Mitzi sa kanyang mga magulang. Agad na sinubukan ng pamilya at ng kanyang mga malalapit na kaibigan. Natawagan ang kanyang numero. Gusto nila siyang makausap ng personal para marinig ang kanyang boses at matiyak kung nasaan ba talaga siya. Pero sa bawat dial nila, walang sumasagot. Nag-ring lamang ito o kaya naman ay biglang mamamatay. Sinubukan nilang mag-text muli, nagtanong kung nasaan siya pero wala nang reply na bumalik pa. Dito na napatunayan ng pamilya na may hindi magandang nangyayari. Ang kanilang kuto bilang magulang ay nagsasabing ang text na kanilang natanggap ay hindi galing sa puso at kamay ng kanilang anak. May ibang tao na humawak sa cellphone ni Mitzi. Habang ang pamilya ni Mitzi sa Cavite ay walang tulog sa paghahanap at pag-aalala, isang nakakakilabot na balita ang yumanig sa lalawigan ng Cavite, partikular na sa lungsod ng 13 Martires. Isang misteryoso at kahinahinalang kahon ang natagpuan sa isang madilim na bahagi ng lugar. Dahil sa kakaibang amoy at sa itsura ng kahon, agad na tinawag ng mga residente ang pansin ng mga otoridad. Nang dumating ang mga pulis at inspeksyonin ang loob ng kahon, tumambad sa kanila ang isang eksena na parang galing sa isang pelikulang katatakutan. Naglalaman ang kahon ng mga pinagputol-putol na chinap-chap na bahagi ng katawan ng isang tao. Base sa paunang pagsusuri ng mga mediko-legal, malinaw na ito ay katawan ng isang babae. Brutal, malupit at walang awa ang paraan ng pagkakahiwa-hiwalay sa mga bahagi ng katawan nito, na nagpapakita na ang gumawa ng krimen ay binalot ng matinding galit o determinasyon na itago ang kanyang kasalanan. Ngunit hindi lang ang mga bahagi ng katawan ang nasa loob ng kahon. May mga personal na gamit din na kasamang itinapon doon. At ang mga gamit na ito ang magsisilbing susi para mabigyan ng pangalan ang kahabag-habag na biktima. Sa pag-iinspeksyon ng mga otoridad, nakita nila ang isang school ID. Nang basahin nila ang pangalan at tingnan ang larawan sa ID, tugma ito sa isang 17 taong gulang na estudyante na iniulat na nawawala ng kanyang pamilya. Ito ay walang iba kundi ang school ID ni Mitzi Joy
Balunsay, kasama ng iba pang mga ebidensya sa loob ng kahon. Tuluyan ang nakumpirma ng mga investigador ang pinakamasakit na katotohanan. Ang bangkay na pinagputol-putol at iniwan sa 13 Martires ay ang mismong tourism student na nawawala. Ang balitang ito ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa puso ng kanyang mga magulang. Ang anak na umalis lamang para mag-enroll, ang anak na nag-text na ligtas daw sa bahay ng kaibigan ay natagpuan sa isang kahon. Wala ng buhay at ginawa ng isang krimen na hindi mo akalaing kayang gawin ng isang tao sa kanyang kapwa. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ni Mitzi, agad na kumilos ang mga investigador ng pulisya upang buuin ang puzzle ng kanyang huling mga oras. Sinuri nilang mabuti ang kanyang huling komunikasyon sa cellphone, ang kanyang mga huling nakasama at ang mga taong may malapit na ugnayan sa kanya sa university, sa teatro at sa kanyang personal na buhay. Sa gitna ng malalim na investigasyon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumulutang mula sa mga salaysay ng mga kaibigan at kaklase ng dalaga. Isang lalaki na may matinding ugnayan kay Mitzi, ngunit may bitbit na kasaysayan ng matinding selos at hindi malusog na paghanga. Ito ay walang iba kundi si Alvin. Ayon sa mga nakalap na impormasyon ng mga pulis, si Alvin ay dati nang nanligaw ng masugid kay Mitzi. Naging malapit sila dahil sa parehong hilig sa sining. Ngunit kalaunan ay naging malinaw sa mga kaibigan ni Mitzi na ang ugnayan ng dalawa ay napuno ng tensyon dahil sa ugali ng lalaki. Nakakita ang mga investigador ng mga matitibay na ebidensya at testimonya na nag-uugnay kay Alvin sa mismong araw ng pagkawala ng dalaga. May mga saksi na nakapagsabi na bago mawala si Mitzi ay pumunta ito sa direksyon ng tinutuluyang dorm ni Alvin. Dahil sa mga nakalap na mabibigat na basihan, opisyal na dineklara si Alvin de Los Angeles bilang pangunahing person of interest na kalaunan ay naging opisyal na suspect sa krimen. Hindi nag-aksaya ng panahon ng mga otoridad sa tulong ng mabilis na pagsubaybay at koordinasyon. Matagumpay na natuntuan at naaresto si Alvin ng mga pulis. Nang dalhin si Alvin sa presinto at simula ng interogasyon, hindi na rin siya nakalagpas pa sa matinding pressure at sa mga ebidensyang nakalatag laban sa kanya. Sa harap ng mga pulis at investigador, tuluyan nang bumigay si Alvin. Umamin siya sa pagkakasangkot at sa mismong paggawa ng karumal-dumal na krimen kay Mitzi. Ayon sa opisyal na pahayag ng pulisya noong panahong yon, idinitalya ni Alvin kung ano ang totoong nangyari sa loob ng kanyang kwarto sa dorm. Tinasa po. Bakit? Sobra pong pagmamahal siguro, kinapchap ko po. Lumabas sa investigasyon na nagkaroon ng isang napakatinding alitan o pag-aaway sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng kanyang galit, sinakal niya ang dalaga hanggang sa ito ay mamatay. At sa matinding takot na matuklasan ang bangkay sa loob ng dorm, ginamit niya ang kanyang kaalaman para chap-chapin ang katawan nito. Ilagay sa mga bag at kahon at itapon sa magkakaibang lugar upang lituhin ang mga otoridad. Di ko po alam na ganun yung palalabasan ng na ganun ang magagawa ko sa kanya. Mabilis na sinampa ng mga otoridad ang kaukulang kasong murder laban kay Alvin. Ang kasong ito ay hindi lang naging isang lokal na balita, kundi naging isang napakalaking usapin sa buong bansa. Nayanig ang sambayanang Pilipino dahil sa matinding kalupitan ng krimen. Paano nagawa ng isang kabataan na kasama mo sa sining at teatro ang ganung uri ng karahasan sa isang 17 taong gulang na babae? Mas lalong naging mabigat ang pagdadalamhati ng publiko dahil si Mitzi ay kilala bilang isang scholar, isang batang napakatalino, mabait at may napakagandang kinabukasan na bigla na lamang pinatay ng isang walang kwentang obsesyon. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang Dokyo sa Dilim.